Ayan mga karos, magandang araw po sa ating lahat. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel, Another Day in Another House Improvement. Ngayong araw po ng linggo, bali March 23. Ayan mga karos, project update tayo. Ilan sa mga tropa pumasok, kagaya nila Bilog, Adonis at Louie at ni Kuya Dindo. Si Kuya Dindo, nandun po siya sa project natin na malapit na matapos dito sa Row House sa may Phase 4. Ayan, magbibigay tayo ng update doon. Kahapon di tayo nakapunta pero nagkita kami nila client owner. Tapos meron pinagagawa sa atin yung refit client natin na si Ate Gladys. So meron po siyang nakuhang row house dito sa tapat po ng bahay namin. At balak niya pong paupahan. So meron lang tayong konting detalye na may share dito sa ating video na pwede nating i-apply sa mga bahay natin. Ito mga karos, alis muna tayo ngayong umaga. Meron lang tayong asikasuhin. Isa sa mga importanteng part ng pangongontrata. So yun lang muna yung asikasuhin natin ngayong umaga. Ito, samahan niyo po muli kami sa maikling video natin ngayong araw ng linggo. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Good morning po sa ating mga client owner. Good morning sa inyo mga ka-row house. Ayan, paalis na tayo. Ayan na. Hindi na muna tayo dumaan dito. Nandito sila Adonis, si Louie at saka si Bilog. Tapos si Kuya Dindo mamaya dadaanan natin. Yan, isa sa pinaka-importanting bagay bago magpagawa ng bahay, magpa-renovate, ay yung budget. Ayan, budget syempre. Dito sa pangongontrata, importante na meron din tayong puhunan at importante meron din si client na pang down payment. Yan, yung tinatawag na pang down payment. So yung down payment or yung paon ng bayad ay ginagamit syempre sa paon ng progress or development ng kanyang pinagagawang project sa kanyang bahay. Yan, naasikasuhin natin ngayon linggo. Actually, hindi naman lahat na ipapakita dito sa video kasi syempre medyo confidential na kung ipapakita natin ang lahat ng bagay. Pero pag nagpapagawa po kayo ng bahay, yan na, unti-unti nyo na malalaman yan kung papaano. So ilan din sa mga client na maraming issue or tinatawag na trust issue tungkol sa pera. Kaya mabuting humanap at talagang humanap na mapagkakatiwalaan at kilatisin ng mabuti ang pagkatao ng inyong kausap. So tayo naman, hindi naman tayo nagbubuhat ng bangko tungkol sa bagay na yan. Ako po kasi bago ko po sinimulan yung ganitong klaseng negosyo, ganitong klaseng pamumuhay, trabaho, isinaayos ko muna yung aking sarili. So wala po akong bisyo, hindi po tayo nagsusugal. Yan, isang bagay po yan na mahirap pong pagsamahin ang sugal or bisyo at trabaho. So maapektuhan po yung trabaho natin dyan. So kailangan magaling po tayong hawak ng budget, ng pera, at hindi po tayo natutukso kung saang bagay man or kung saan man bagay man. So hindi natin inuuna yung mga pansariling interes. Unahin muna natin yung trabaho. Kung matatapos ang project at medyo maganda po ang kinita or sapat lang or sakto lang, weather lang naman po kasi sa pangongontrata. Hindi naman po lagi panalo. May pagkakataon din po na break even lang, mga ganun. Pero at least nabigyan tayo ng opportunity ng trabaho. So saka tayo magsaya, saka tayo mag-relax kapag natapos. Okay, bali maikling kwento ko lang, no. Minsan kasi habang nagde-drive ako, marami akong gustong ibahagi sa mga viewers natin. Ayan, bali papunta po tayo ng SM muna ngayon. So pwede tayo sa Tansa, pwede tayo sa 13. So mas gusto ko sa 13. Sa 13 tayo ngayon. Para itong sasakyan mapaano natin, mapa-maintenance. Syempre itong sasakyan lagi nakapark sa wala tayong sariling parking lot, lagi siya nasa kalsada. Expose siya sa ulan, sa init. Kaya madalas yung graphene coating. Yan, papaano tayo niyan. Siguro mga 1 beses sa 1 buwan para hindi naman masyadong magastos. Meron ako sariling chemical. Tapos yung mga nag-a-assist sa atin doon, binibigyan na lang po natin ng 200 or 150 or 300, 250. Malaking bagay na po yun. Tsaka syempre malaking tulong na rin sa ating sasakyan.
na mapanatili yung kanyang kinang. Diba? Masyado masela ng sasakyan. Alright, ganda ng weather natin. Yan, may mga naikabit na rin sila Master Batang sa ibang project natin. Baka bisitahin ko rin mamaya at maipakita natin dito sa video upang mapanood nila client owner. Tara, biyahin muna tayo. Let's go. Yan yung sasakyan natin, no? Na maalaga talaga rito. Yun nga lang, nagbabayad lang po talaga tayo. Meron naman ako mga chemical nito, kaya hindi na ako bumibili. Pero ang kagandahan nito, naalagaan yung sasakyan natin. Ayan, no? Kuminis uli siya. Yan ang mahirap kapag kumukuha ka ng bahay at sasakyan nang wala kang parkingan. Kailangan mo talagang i-maintain, di ba? Ayos. Okay na tayo rito. Pati salamin, linis na linis. Yun, ah. Medyo nagtagal lang tayo rito sa bangko. Yan, sa bangko po tayo pumunta. Tsaka ito, double purpose na rin. Siyempre kada pumupunta tayo rito, mas maganda na rin na palinisan natin or pakintabi natin yung sasakyan para double protection. Yan lang kasi talaga problema sa pag kumuha ka talaga ng bahay, no? Kailangan may sariling parking lot. Nung kumuha kasi kami ng bahay dito sa Lumina, wala pa naman kaming sasakyan. Kaya lagi siyang nasa kalsada. Yan, kinokobera na lang tuwing gabi. Okay, bali tanghali na po. Pag manananghalian muna tayo. Pagkatapos magbibigay tayo ng update dito sa ginagawa nating project sa phase 4, yung hindi natin napuntahan kahapon. Nandun si Kuya Dindo. Tapos pasukin na rin natin yung pinagagawang paupahan na row house ng repeat client natin dati. Yan sa phase 1 na si Ate Gladys. Okay, uwi muna tayo. Let's go. Tara. Pauwi na tayo. Dinaanan ko si Kuya Jason. Bali, hindi kasi siya nakapunta doong nakaraan linggo para sukatan yung mga steps doon sa ginagawa nating project dito sa phase 3, yung mga footsteps ng hagdanan. So baka bukas baka bukas makapunta siya. Nag-swimming pala sila ngayon, ngayong araw ng linggo. Family outing. Ayan na. Dati ano lang po yan eh, on call lang yan si Kuya Jason. Ngayon may pagawaan na. Ayan. Sa kanya natin po pinagagawa at saka in-order yung mga makakapal na mahogany wood planks na ginagamit po dyan sa mga footsteps. Okay, tara. Dito na tayo sa bahay. Ayan, kakatapos lang po natin mananghalian. Meron nga po palang dumating na delivery. Galing po rito sa paint center nila Ma'am Poby. Yan ah, Aqua Gloss It. Bali ano to, 1 galon at 2 litro. Yan. Dadalhin po natin to bukas sa Anyana project kasi para doon sa mga paint retouching. So 1,850. Ito, shoutout nga pala kay Sir Jeff Bondok, viewers natin from Tarlac and South Cotabato. Yan, God bless po sa inyo. Dagdag lang po natin, may tanong si ma'am dito regarding nga daw sa tile grout. Ang hirap daw kasing alisin. So meron daw bang residue para matanggal siya o may chemical? Actually, ang ginagamit lang po namin dito paleta. Tapos meron po yung mga pangkat po ng
ng ano po, ng pangkat ng hard deflex, yung mano-mano, pwede rin po. Pero ingat lang kasi baka magasgasan yung tires. Hindi ako sigurado rito sa pinakatanong niya, mancha ba o yung mismong tile grout. So, pagdating po natin dito sa Anyana project, pag malapit na tayo sa mga finishing, ipapakita po namin kung paano namin nililinis yung mga edges or yung V-cut ng tiles. Yan, tutok na lang po kayo, ma'am. God bless po. Papunta na tayo ng phase 4. Ito, gamit-gamit natin si Kolong-Kolong. Itong maingay rito sa bandang kanan ko. Ano po yan? Handami yun. Nadadali natin dun. Pinapa-finishing, retouching na po kasi natin yung kay Kuya Dindo. Yung project natin dito sa phase 4. Yan, mga ilang araw na lang din po to. Mate-turn over na natin. Yan ang deadline natin dito. First week ng April. Kaya kailangan may turnover ka na. Mainit ngayon. Iba na po yung init. Kahapon kahit papano malamig-lamig pa. Kaya lagi magbaon ng tubig. Yan, sa phase 4 muna tayo. Nandito na tayo sa phase 4. Yan, kahapon nagkita-kita kami nila client dito, yung mga nakausap ko bago magpagawa. Yan, shoutout po sa kanila. Yan, maraming salamat sa pagbisita at nagbigay pa nga ng pangmerienda sa mga gumagawa rito. Tinanong ko sila kamusta po yung project, yung bahay. Ayan, natutuwa naman po sila sa outcome. Sabi ko nga, bigyan pa tayo ng mga ilang linggong palugit pa, siguro mga 2 linggo pa kasi ite-turnover nga natin to ng first week ng April. So mga ilaw na lang naman sa poste, tapos may pahabol po sila na acrylic house number at saka yung tawag dito yung mailbox. Ayan, meron po isa nagtatrabaho rito ngayon, ngayong araw ng linggo. Nandito si Master Dindo. Magandang araw, Master Dindo. Magandang araw, happy Sunday everyone. Yun oh. Okay, ipapakita ko yung detail ng ceiling. So kasi madalas hindi ko to na ipapakita. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, bali kapag ka ganitong trabaho na, medyo mas sela na for turnover. Pinahubayan na natin yan kay Kuya Dindo o kaya kay Kuya Rigor. So dalawa sila. So si Kuya Philip naman, yan, kasama po nila rito sa mga renovation or helper po nila sa mga finishing jobs. Itong paint. So ito hindi pa natin to nakikita. Ayan na po yung wall fluted panel natin. Balak namin pati po yung pagitan po ng ating cove ceiling at saka ng header ng ating TV console. Gusto namin meron ding wall fluted panel yan. Yan. Ang ganda na. Halos kakulay po siya no, kisang. Then nung pintuan, si Kuya Rigor nagbe-base po siya doon sa combination color na makikita dito sa loob ng interior. So kaya hindi pa kami nag-uumpisa sa mga finishing, binibili ko na kagad to para makikita niya kung ano yung mga kulay na i-apply dito. So kagaya nung pintuan, halos kakulay nung kisame, kakulay din ng wall fluted panel. Tapos yung iloob nito, nilagyan po namin ng WPC. Yan, para maiba naman. So open na lang po to. Ganun din dito sa gilid. Tapos ito na yung aming ilaw para sa bar counter, yung track light. Yan, ganito nga lang po talaga kabusisi ginagawa yung cove ceiling. Makita nyo naman, hinagapan natin ng malapit na camera. Kailangan talaga to malinis. At ang ginagamit po namin dito is sa flat. Yan, flat latex po ang ano nito, finishing paint. Sa loob, for turnover na to, yun o. Yan, konting mga laylayan na lang daw, sabi ni Kuya Dindo. So ang laylayan is yung pagitan ng pader at flooring. Pagitan naman ng kisame at ng pader. Yan, yan po yung tinatawag na laylayan. Yan, yung ganito. Yan, pinaka-edging. Tapos sila Master Jojo, si Louie, yan, napakarami pa po nilang ikakabit dito. Yeah. Buti napaunlakan tayo ni Master Dindo. Ako na humiling sa kanya na jumuti rito sa phase 4. Kasi ano
Kailangan mauna na matapos yung kisame, no? Kuya, no? Lahat yan, kailangan matapos kisame. Tapos pader, flooring, huling-huli flooring. So, ayan na po yung sa project natin. Tapos may mga ikakabit pa dito sa kitchen counter. So, alam nyo mga karosa, pag-install naman po, tsaka sa finishing, hindi po kailangan ng mabilisang galaw dyan para matapos kagad. Ang kailangan natin dito, mahinahon na galaw, tapos pulidong galaw para yung gawa, pulido, diba? Ayan na. Ayan na po yung pinaka-design. At sa mga sa susunod na araw, nagpapahabol pala sa akin si client. Gusto niyang palagyan ng wall mirror to. Kaya magkikita rin kami ni Master Batang. Yung wall mirror, simula sa taas, pababa. Bali 4 feet by 8 feet kung kasya. Yan, kagaya niya, makikita niyo. Yan, dahan-dahan lang, no, kuya, no? Kasi mamasagi mo to. Yan, mamasagi. Diba? Ganyan lang galawan pagka finishing. Tapos, yan, kagaya naman ng tuntungan namin. Yan, may karton po kami sa ilalim. Bali, ano po yan, 2 tupi ng karton, tapos makapal pa. Para hindi magagasgasan yung tiles natin. Yan, ganyan lang po yan. Tapos, ibo-blower para malinis. May turnover natin na malinis. Siya nga pala, wala pa pong ano to, wala pang strip light. Yung 2 cove ceiling natin, tsaka wala pa yung pinaka-pendant nito. Pag nga nandyan na yan, mas lalo natin makikita yung design. Tapos sa TNB, medyo marami-rami pang ikakabit. Sila Master Batang magkakabit pa ng cabinet dito. Tapos naka-ready na yung tiles namin. Yan, patayin na natin. Tapos ito, finishing paint, tile grout na lang. Cooktop nandito na. Ayan. Bali, itong cooktop, paregalo ko na lang po kila client. Yan, regalo ko na lang kasi yung regular viewer namin dito sa YouTube channel, yun nga, bago po mamaalam, humiling po sila na kami daw yung gumawa ng bahay niya. So ito yung binigay nating regalo po sa kanila. Yan, cooktop. Yan, pag nagbibigay naman po tayo, laging bago yan. Diba? Bago. So galing po yan sa pinaghirapan din natin. Galing sa puso, sir. Oo, galing sa puso, sabi ni Kuya Dinda. Yan. Tapos sila Master Batang, marami pa rin gagawin dito kagaya nito. Kailangan meron po itong louver. Kailangan may ventilation kasi ano po ito, nandyan po yung gas tank. Kaya kailangan makakahinga. Tapos syempre, pailaw. So sa lababo may onting adjustment kami kaya nagtanggal po kami ng tiles. Kasi kung sakali po susundin namin yung unang layout, baka wala na pong ganito si client. Yan. Pangit naman po. Kailangan ibigay natin kay client yung mapakikinabangan lahat. Ayan. Diba? So, nag-adjust na lang po kami. So, yung lababo, usog lang namin. Madali na naman po yun. Magawa ng paraan. Si Master Dinto rito, may iwan na lang po mag-isa hanggang mamayang hapon. Madali ko kayo na, sir. Kuya, ikaw na bahala, ah. Pupulutuin ko yan. Oo. Yan naman si Master Dinto, kahit hindi mo sabihin at iwanan mo lang dyan. Siya nang bahala, kabisado niya yung trabaho namin. Tagal na rin ni Master Dinto rito sa amin. Kuya, hindi mo ba namimiss mag-outing? Summer na eh, no? Summer na, no? Kaya tapusin na natin to. Na makalangoy na. Ayan na. Na makapag-relax naman. So, ayan na. Sige ha. Okay. Medyo mahal yung galawan ko. Ayun, nahirapan ho kasi siya kanina doon sa hagdanan lang. Kaya ito, minabuti nating madala yung andamyo rito. Si Dilag, magandang hapon. Good afternoon. Ito na nga po pala yung inaasikaso po nila. Paupahan lang po lamang to. Medyo madetalye yung mga pader. Louie, good afternoon, Louie. Good afternoon. Si Adonis na yan. Afternoon, Don. Good afternoon. Yan, 3 po silang gumagawa rito. Ganyan lang daw ba yung design yan, Louie? Ganyan lang? Patayo lang? Okay. Bale, ito nakikita natin na to. Ang materialis na ginamit dito, yung mga kindry na kahoy. So, 1x3 to, tapos 1x2. Tapos kayo lang bahala kung anong magandang distansya. Ito, nakikita ko yung distansya nito nasa 30 cm.
Dito yung kisame, yan ang kagustuhan ni client. Ganyan. Ang ginamit namin doon na pintura rito, puro latex paint. Yan, latex paint, semi-gloss. Yan yung mga ginamit namin na kulay na materialis ng pintura. Bali, boysen. Yan. Ito yung black. Yung pagka-black niya, hindi totally black. So, yung pinaka maitim na green. Ayan. Tapos ito naman, dark green. TV console. Itong partition na to, nandito na dati to bago po ipa-renovate ni ate. Yan, nilagyan na lang po ng konting disenyo. Ano daw kulay ng kornisa? Green to, yung wall, green, tapos ito semi-gloss. Na puti? Opo. Ayan. Paikot na? Opo. Paikot na. Dalawang exhaust fan dito. Ayan. Panalo na yung ano nito ha. Oo pa. Oo, bagong pintura, malinis. Dalawang exhaust fan sa kusina. Yan, maglalagay rin yan sa TNB. Yan, dito sa TNB maglalagay din ng exhaust fan. Ito, wala pang nagagawa rito. Lo, ganda daw ang kulay niyan. Semi-gloss. Puti lang. Eh, ito. Pareha lang. Kulay puti lang pala to. Ayan. Malamang yung makukuha naman na tenant dito, baka malamang mga taga dito din. O yung mga dati nang umupa sa ibang unit. Yan, naka-screen door pa. Tapos yung salamin yan, pinalitan ng magandang jalousie. Ang tawag dito, Jalo Plus. Kaya magaan-gaan na kapag ka binubuksan at sinasara. Paupahan. Kompleto na. Pinturado na, tapos may mga pintuan. Yung pintuan daw niyan, Log, anong kulay? Itim. Puti lang daw. Puti lang daw. Yung dalawang pintuan, puti. Ayan. Ayos na. Tapos itong bintana, parang kortina na lang yata to. Yan, ita-turn over dun sa uupa na malinis na pinturado. Tsaka may aircon pa, yun. Sa dalawang kwarto. Okay, nandito naman tayo sa project natin sa phase 1. Dito, naikabit na yung mga slide-up window gamit yung mga glass and aluminum. Yung screen door lang, hindi kinabit, gawa ng ito kasi pipinturahan pa, tsaka may lilihain, so madudumihan. Kaya ito, pinauna muna natin yung mga slide-up. Oh, ang dami nating fans. So, doon lang kayo ha, baka makasagi tayo. Sige ha, dyan lang kayo, baka makasagi tayo ng gamit. Ayan na, slide up. Ito nga po pala, reflective glass. So nakikita natin yung labas, pero pagka medyo maliwaliwanag pa ang panahon, hindi mo natin nakikita yung loob. Ayun o, ganyan siya. Sliding door. Nakakabit na rin. Tapos yung pinagawa ni client na kitchen cabinet, nagawa po sa glass and aluminum. Yung powder coated white, din yung handle niya puro itim. Dito maglalagay pa po tayo ng ano rito, rain shield. Tapos may mga pull-out basket. Ayan na. Bahay na ang dating nito. Itong project natin. Dito yung dining area. May ilalagay pa po kaming pendant light po dyan.
Sa dalawang kwarto, ibabalik po natin yung mga pintuan. Yan, screen door, naka-ready na, full screen yan. Yan mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng linggo. Ayan, maraming salamat po muli sa pagbisita dito po sa aming channel. So itong part na to, ano yan, TV console. Lalagay pa tayo ng mga wall-floated panel. Yan. Hanggang sa muli, kita-kita tayo for the next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Alright, let's go. Tara. Tatay, sama